Siguraduhin ninyong walang magiging mali. Ang boses ni Don Rafael Montoya ay kasing lamig ng hangin na umiihip mula sa dagat ng Batangas. Walang emosyon. Isang utos na dapat sundin, hindi isang pakiusap. Nakatayo siya sa veranda ng pinakamahal na villa sa buong resort. Suot ang isang puting linen suit na hindi nilulukot ng pagkakataon. Sa ibaba, ang mga staff ay abala sa pag-aayos ng daan-daang puting rosas sa paligid ng entablado kung saan idaraos ang seremonya. Sa malayo, isang eleganteng yate ang nag-aantay sa laot, handang dalhin ang abo ng kanyang ina, si Doña Soledad Montoya. Sa huling hantungan nito, perpekto. Iyon ang tanging salitang tinatanggap ni Rafael. Hindi ito pagluluksa para sa kanya. Ito ay isang pagtatanghal, isang pagpapakita ng kapangyarihan at karangalan ng pamilya Montoya. Ang bawat detalye, mula sa musikang tumutugtog hanggang sa tatak ng champagne na isisilbi mamaya, ay pinili para ipakita ang kanilang estado sa buhay. Ang pagkamatay ng kanyang ina ay isang abala, ngunit ang kanyang pamamaalam ay dapat maging isang obra maestra. Alam kong mahirap ito para sa'yo, pinsan. Lumapit si Miguel, ang kanyang nakababatang pinsan, at marahang tinapik ang kanyang balikat. May dala itong simpatiya sa kanyang mga mata, isang bagay na kinaiinisan ni Rafael. Trabaho lang ito, Miguel. Ituloy mo na ang pag-asikaso sa mga bisita. Sagot ni Rafael, hindi inaalis ang tingin sa yate. Okay, Rafael. Just know I'm here for you. Tumangulang si Rafael. Narinig niya ang mga yapak ni Miguel na papalayo. Sa wakas, kapayapaan. Ngunit hindi ito nagtagal. Isang security guard ang maingat na lumapit sa kanya, bakas ang pag-aalinlangan sa muka. Sir, pasensya na po sa abala. Kumunot ang noo ni Rafael. Ano ang problema? May isa po kasing babae mula sa kitchen staff. Gusto daw po kayong makausap. Mahalaga daw po. Isang malamig na inis ang gumapang sa ugat ni Rafael. Isang kitchen staff? Sa gitna ng pinakamahalagang araw na ito? Sinabi ko nang ayokong maistorbo. Paalisin niyo siya. Sinubukan po namin, sir. Pero, bago pa matapos ng guard ang sasabihin, isang babae na nakasuot ng uniforme ng kusina ang lumitaw sa likod nito. Payat, nasa katanghalian ng edad, at may takot sa mga mata. Si Lina. Sir, sandali lang po. Pakiusap ng babae. Nanginginig ang boses. Tiningnan siya ni Rafael mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang dumi na dumikit sa kanyang mamahaling sapatos. Who gave you permission to be here? Get out of my sight. Sir, tungkol po ito sa mami ninyo. Halos pabulong na sabi ni Lina. Pumasok po ako sa kwarto para maglagay ng tsa gaya ng utos. Pero ano? Patapos na ang pasensya ni Rafael. Sir, humihinga pa po siya. Isang sandali ng katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang alon ng dagat at ang mahinang tunog ng classical music. At pagkatapos ay isang tawa. Isang tawa na walang saya. Puno ng pangiinsulto. Tumawa si Rafael. Anong kalokohan to? The best doctors declared her dead. Sino ka para sabihin yan? Isang kusinera. Tinawag niya ang mga gwardya. Dalhin niyo ang babaeng to palabas. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakabalik pa. Hinawakan ng dalawang gwardya ang braso ni Lina. Ngunit sa halip na magpumiglas, isang hindi inaasahang bagay ang ginawa nito. Lumuhod siya. Napahinto ang lahat. Ang mga gwardya. Maging si Rafael. Sa sahig na gawa sa mamahaling marmol, lumuhod si Lina Cruz at umiyak. Ang kanyang mga hikbi ay puno ng pakiusap. Sir Rafael, patawarin niyo po ako, sabi niya sa pagitan ng mga luha. Kung nagkakamali po ako, handa akong maparusahan. Tatanggapin ko po kahit ano. Pero kung tama po ako, parang awa niyo na. Bigyan niyo po ng isa pang pagkakataon ang ina ninyo. May kung anong tumago sa pader na binuo ni Rafael sa paligid ng kanyang puso. Ang desperasyon
sa boses ng babae. Ang paraan ng pagluhod nito, hindi ito pag-arte, ito ay totoo. Tumingin siya sa paligid. Ang mga staff ay nakatigil, nakatingin. Ang perpektong pagtatanghal niya ay nagkakaroon ng lamat. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagsuko. Fine. Tumingin siya sa head of security. Tawagin mo ang resort doctor. Ngayon na. Ilang minuto ang lumipas na parang isang oras. Dinala ang doktor sa silid kung saan nakahimlay si Doña Soledad. Pumasok si Rafael kasama ang doktor. Habang si Lina ay naghihintay sa labas, binabantayan ng mga gwardya. Walang imik si Rafael habang inilalabas ng doktor ang kanyang stethoscope at iba pang kagamitan. Isang malaking kalokohan, isang pag-aaksaya ng oras. Inilagay ng doktor ang stethoscope sa dibdib ni Doña Soledad. Matagal itong nakikinig. Inilipat. Nakinig ulit. Kinuha nito ang pulso. Pagkatapos, kinuha nito ang isang maliit na flashlight at sinilip ang mga mata ng matanda. Dahan-dahang tumayo ang doktor. Namumutla ang kanyang muka. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaalis ang stethoscope sa kanyang tenga. Tumingin siya kay Rafael. Hindi makapaniwala ang ekspresyon. Don Rafael. Nagbabadya ng kasagutan ng mga mata ng doktor. Isang sagot na babago sa lahat. Hindi siya patay, sir. Huminto ang paghinga ni Rafael. Buhay po ang ina ninyo. Hindi na narinig ni Lina ang mga sumunod na nangyari sa loob ng silid. Ang tanging narinig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Buhay. Tama siya. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Napakabilis. Na halos mapaluhod siyang muli sa pasasalamat. Ngunit ang ginhawang yon ay kasing bilis ding pinalitan ng isa pang emosyon. Takot. 2 security guard ang lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay hindi na nag-aalinlangan, kundi seryoso at malamig. Sumama po kayo sa amin, ma'am, sabi ng isa. Hindi na siya hinawakan ng mahigpit. Pero sa paraan ng kanilang paglakad, sa magkabilang gilid niya, alam ni Lina na hindi siya maaaring tumanggi. Dinala siya palayo sa magarang villa, palayo sa gulat at kaguluhan na nilikha niya, at dinala sa isang maliit at malamig na opisina sa likod ng resort. Doon, naghihintay ang kanyang manager, isang babaeng kilala sa pagiging istrikto. Lina? Simula ng manager, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Nakatutok ito sa isang brown na sobre sa ibabaw ng lamesa. Alam mo naman siguro ang gulo na ginawa mo. Pero ma'am, tama po ako. Buhay po si Doña Soledad. Mahinang sagot ni Lina. Hindi iyon ang punto. Mabilis na putol ng manager. Ang kanyang boses ay matalas at walang anumang bakas ng simpatya. Ang punto ay lumagpas ka sa iyong limitasyon, Lina. Nagdulot ka ng iskandalo sa pinakamahalagang kliyente ng resort na ito. Hindi ka tanggap-tanggap ang ginawa mo, tama ka man o mali. Inilapit nito ang brown na sobre sa gitna ng lamesa. Ito ang huli mong sahod. Kasama na ang separation pay mo. Makakaalis ka na. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lina. Ano pa nga ba ang sasabihin niya? Tumango na lang siya. Kinuha ang sobre at tumalikod. Habang naglalakad siya palabas ng resort, ramdam niya ang mga mata ng ibang empleyado na nakatingin sa kanya. Ang iba ay nagbubulungan. Ang babaeng mula sa kusina na naglakas loob na kausapin si Don Rafael Montoya. Ang babaeng baliw. Ang babaeng sinisante. Habang nakasakay sa maingay na jeep pauwi, nakatingin lang si Lina sa labas ng bintana. Ngunit hindi niya talaga nakikita ang mga tanawin. Ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar, sa ibang panahon. 2 taon na ang nakalipas. Isang masikip na pasilyo sa isang pampublikong ospital. Ang amoy ng Xiaoduji ay nanunuot sa kanyang ilong. Mahigpit ang hawak niya sa braso ng isang doktor na pagod na ang itsura. Dok, parang awa niyo na. Pagmamakaawa niya noon,
Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pagpatak. Tingnan niyo po ulit si nanay. Sigurado po ako. Gumalaw ang daliri niya. Nakita ko po. Inalis ng doktor ang kamay niya sa pagkakahawak. Ang mukha nito ay puno ng pagkainis. Hija, pagod ka lang. Ginawa na namin ang lahat. Kailangan mo nang tanggapin. Iniwan siya ng doktor sa gitna ng pasilyo, mag-isa at walang magawa. Kinabukasan, pumanaw ang kanyang ina. Isang tanong ang laging bumabagabag sa kanya mula noon. Paano kung hindi siya sumuko? Paano kung mas nagmakaawa pa siya? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lina. Mabilis niya itong pinunasan. Iyon ang dahilan. Kaya pala, hindi niya kayang manahimik kanina. Hindi na niya hahayaang maulit ang nakaraan. Kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang trabaho. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, naabutan niya ang kanyang 16 na taong gulang na anak na si Ana na nag-aalalang nagaantay sa may pintuan. Nay, anong nangyari? Bakit po ang aga ninyo? Sinubukan ni Lina ng ngumiti pero nabigo siya. Wala na akong trabaho, anak. Sa halip na magalit o malungkot, lumapit si Ana at niyakap siya ng mahigpit. Okay lang yan. Nay, ang mahalaga, nakauwi kayo ng ligtas, makakahanap din tayo ng paraan. Sa yakap ng kanyang anak, gumaan ang pakiramdam ni Lina. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto para magpalit ng damit. Hinubad niya ang kanyang uniforme, ang sagisag ng trabahong nag-iisa niyang pinagkukunan ng ikabubuhay. Bago ito ilagay sa labahan, kinapa niya ang mga bulsa nito. Isang lumang resibo, ilang barya, at isang maliit na bagay na matigas. Kinuha niya ito. Isang maliit na takip na gawa sa puting plastik. Hindi ito takip ng bote ng tubig o soft drink. Mukha itong takip ng isang maliit na bote ng gamot. Kumunot ang kanyang noo. Saan ito galing? At bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Kanina, pagkatapos niyang maglagay ng tsa sa silid ni Doña Soledad, sa pagmamadali niyang lumabas, aksidente niyang nabunggo ang isang maliit na basurahan na may gulong. Isang basurahan para sa mga medical waste. Saglit na bumukas ang takip nito bago muling sumarado. Maari kayang, doon ito galing? Tinitigan niya ang maliit na piraso ng plastik sa kanyang palad. Nawala ang kanyang pagiging kampante. Isang bagong katanungan ang umusbong sa kanyang isip. Isang katanungan na nagdulot ng malamig na kaba sa kanyang dibdib. Bakit may ganito sa basurahan malapit sa kwarto ni Doña Soledad? Ang katahimikan sa loob ng private suite ng ospital ay ibang-iba sa katahimikan na hinahanap ni Rafael. Hindi ito ang kapayapaan ng isang walang laman na boardroom pagkatapos ng isang matagumpay na deal o ang tahimik na pag-iisa sa kanyang beranda na may kasamang mamahaling alak. Ang katahimikang ito ay may bigat, may tunog, ang mahinang paulit-ulit na beep ng makinang nakakabit sa kanyang ina, ang halos hindi marinig na ugong ng aircon. Ang mga ito ang bumubuo sa mga pader ng katahimikan na ngayon ay pumapalibot kay Don Rafael Montoya. At sa loob ng mga pader na ito, nararamdaman niyang siya ay nasasakal. Ilang oras na siyang nakaupo sa isang komportableng silya sa tabi ng kama pero hindi siya mapakali. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na wala siyang hawak na cellphone, walang binabasang dokumento, walang kausap na abogado. Ang tanging nasa harap niya ay ang kanyang ina, si Doña Soledad, na payapang natutulog, ngunit hindi sa paraang natural. Tinitigan niya ang mukha nito. Ang mga kulubot na nagsasabi ng kwento ng 80 taon, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ni Rafael na hindi niya alam ang mga kwentong iyon. Ang kilala niya ay si Doña Soledad, ang matriarka, ang pundasyon ng imperyo ng Montoya, ang ina na laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang tungkulin, ng kahalagahan ng pangalan ng kanilang pamilya. Pero ang babaeng nakahiga ngayon sa kanyang harapan, hindi niya ito kilala.
ano ang sasabihin niya kung sakaling magising ito. Pumasok ang isang doktor. Mr. Montoya, stable na po ang kondisyon niya. We ran some tests. Lumalabas na nagkaroon siya ng isang napakabihirang allergic reaction sa sedative na ibinigay sa kanya bago ang insidente. Tumango si Rafael, isang sagot na medikal, isang sagot na malinis, pero hindi ito nagbigay ng kapanatagan sa kanya. She will wake up, right? Tanong niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. We are hoping for the best, sir. Sa ngayon, kailangan lang nating maghintay. Maghintay. Isa na namang salita na kinaiinisan ni Rafael. Hindi siya marunong maghintay. Siya ang gumagawa ng aksyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. May dalang kape. Rafael, pinsan, kamusta? May balita ba? Walang pagbabago. Maikling sagot ni Rafael. Umupo si Miguel sa kabilang silya. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Naasikaso ko na ang media. Naglabas tayo ng official statement tungkol sa biglaang pagbuti ng kalagayan ni Tia Soledad. Damage control. Mahirap na. Baka makaapekto sa stock prices ng kumpanya. Tumingin si Rafael kay Miguel. Ang kanyang mga salita ay tama. Lohikal. Iyon din ang gagawin niya. Pero bakit may kung anong inis siyang nararamdaman? Rafael, you should get some rest. Patuloy ni Miguel. Ako na muna ang bahala dito. At sa opisina, ako na rin muna ang hahawak ng mga bagay. You need to focus on Tia. Doon na napuno si Rafael. Ang pag-aalok ni Miguel na dapat sana'y makatulong ay parang isang insulto. Para bang sinasabi nito na hindi na niya kaya. I can handle my own company, Miguel, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay may diin. At kaya kong bantayan ang sarili kong ina. Ang kailangan ko ngayon ay mapag-isa. Nagulat si Miguel sa biglaang pagbabago ng tono ni Rafael. Pero, Rafael. Labas. Utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong lamig at awtoridad. Walang nagawa si Miguel kundi tumayo at umalis. Naiwan ang kape sa maliit na lamesa. Naiwan na namang mag-isa si Rafael sa loob ng mga pader ng katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay may kasama ng hinala. Bakit gustong-gusto ni Miguel na hawakan ang kumpanya? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot. Ngunit sa pagkakataong ito, sinagot niya. Para lang may ibang marinig bukod sa pag-beeping ng makina. Hello? Sa Sir Rafael? Nanginginig ang boses sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar. Ang doktor ng kanilang pamilya. Si Dr. Gomez. Ang mismong doktor na nagdeklara na patay na ang kanyang ina. Dr. Gomez? Why are you calling me? Tanong ni Rafael. Tumataas ang tensyon sa kanyang katawan. Sir? Kailangan po nating mag-usap, hindi po sa telepono. Ano ang ibig mong sabihin? Narinig ni Rafael ang malalim na paghinga ng doktor sa kabilang linya na para bang ito ay nag-iipon ng lakas ng loob. May nagawa po akong isang malaking pagkakamali. Sabi ni Dr. Gomez, ang boses ay halos pabulong na. Sir, kailangan ninyong malaman ang totoo. Ang nangyari sa mommy ninyo, hindi po iyon aksidente. Ang napiling tagpuan ni Dr. Gomez ay ang pinakaliblib na palapag ng isang multi-level parking building. Kalahating kilometro ang layo mula sa ospital. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa iilang pundidong ilaw sa kisame na nagbibigay ng mahahabang at nakakatakot na anino. Nakasandal si Rafael sa kanyang itim na kotse, hindi gumagalaw, na parang isang estatwa sa gitna ng kadiliman. Nang dumating ang luma at puting kotse ni Dr. Gomez, hindi man lang siya gumalaw. Hinintay niyang bumaba ang doktor na halatang nanginginig habang naglalakad palapit sa kanya. Don Rafael, bati ng matandang doktor. Pinupunasan ng panyo ang pawis sa kanyang noo kahit na malamig naman ang hangin. Diretsuhin mo na ako, Gomez.
Ano ang pagkakamaling ginawa mo? Malamig na tanong ni Rafael. Yumuko ang doktor, hindi makatingin ng diretsyo. Sir, ang sedative. Nagbigay po ako ng mas mataas na dosage kaysa sa normal. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Rafael. Bakit? Dahil iyon po ang hiling niya. Halos pabulong na, sabi ni Dr. Gomez. Si Doña Soledad po mismo ang humiling. Kumunot ang noo ni Rafael. Kalokohan. Bakit niya gagawin yon? Labis po siyang nalulungkot sa mga nakaraang linggo. Paliwanag ng doktor, mas matatag na ngayon ang boses na parang may sinaulong script. Sabi niya sa akin, gusto niya lang matulog ng mahimbing at magpahinga ng tuluyan. Ibinigay ko lang po ang gusto niya. Akala ko yun ang tama. Pero hindi ko inasahan na magiging ganoon kalala ang reaksyon ng katawan niya. Patawarin niyo po ako, sir. Sinunod ko lang po ang pasyente ko. May parte sa isip ni Rafael na gustong maniwala. Ang kanyang ina ay isang babaeng may matibay na kalooban. Isang babaeng laging nakukuha ang gusto. Posibleng ito nga ang nangyari. Ngunit may isang parte na nagsasabing mali. Para patunayan ang kanyang sinasabi, may kinuha si Dr. Gomez mula sa kanyang briefcase, isang piraso ng mamahaling stationery na katupi. Ang parehong stationery na ginagamit ng kanyang ina. Ito po, sir. Nag-iwan siya ng sulat para sa inyo. Ipinagbilin niya sa akin na ibigay lang sa inyo kung may mangyari. Kinuha ni Rafael ang sulat. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ngunit may kakaiba. Rafael, anak, pagod na ang mami. Oras na para magpahinga, huwag kang iiyak. Ipagpatuloy mo ang legasya ng ating pamilya. Iyan ang tanging hiling ko. Nagmamahal, mami, maikli. Tiyak. Parang boses ng kanyang ina. Ngunit habang tinititigan niya ang mga salita, ang pagkumpol ng tinta sa letrang M, ang bahagyang panginginig sa dulo ng pangalan, may kung anong hindi tumutugma. Makakaalis ka na, sabi ni Rafael. Hindi inaalis ang tingin sa sulat. Mabilis na tumalikod si Dr. Gomez at halos takbuhin ang pabalik sa kanyang kotse. Sa isang iglap, nawala na ito sa dilim. Nag-iisa na naman si Rafael, hawak ang isang piraso ng papel na dapat sana'y magbibigay sa kanya ng kasagutan, ngunit nag-iwan lang ng mas maraming tanong. Bumalik siya sa ospital. Ang mahinang pag-beep ng makina ang sumalubong sa kanya. Umupo siya sa silyang katabi ng kama at muling tinitigan ang sulat. Pagod na ang mami. Hindi niya ito matanggap. Si Soledad Montoya ay isang mandirigma. Siya ang nagtayo ng pundasyon ng kanilang kumpanya kasama ang kanyang ama. Siya ang babaeng hindi kailanman sumuko sa anumang laban. Ang pagsuko ay wala sa bokabularyo nito. May mali. Isang malaking kasinungalingan ang bumabalot sa lahat ng ito at nararamdaman niya iyon sa kaibuturan ng kanyang mga buto. At sa gitna ng lahat ng kasinungalingang ito, isang mukha ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mukha ng babae mula sa kusina. Si Lina Cruz, ang kanyang nanginginig na boses, ang kanyang mga luhang puno ng desperasyon, ang kanyang pagluhod sa sahig na marmol. Sa mundo ni Rafael na puno ng mga taong nagsusuot ng maskara at nagsasabi ng mga magagalang na kasinungalingan, ang babaeng iyon ang tanging nagpakita ng totoong emosyon. Hindi siya natakot. Hindi siya nag-atubili. Naniwala siya sa isang bagay at ipinaglaban niya iyon kahit na ang kaharap niya ay isang Don Rafael Montoya. Bakit? Bakit siya ganoon kasigurado? Isang inis ang biglang kumulo sa loob ni Rafael. Inis hindi sa babae, kundi sa kanyang sarili. Paano nangyari na ang lahat ng kanyang kapangyarihan, koneksyon, at kayamanan ay nabigo na makita ang isang bagay na nakita ng isang ordinaryong kusinera? Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa isang iglap, nawala ang nag-aalangan na anak at bumalik ang CEO. Dinial niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant. Marco, sabi niya pagkasagot ng tawag.
May ipapahanap ako sa'yo. Pangalan niya ay Lina Cruz, dating staff sa Batangas Resort. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Her family, her background, her history, everything. I want the report on my desk in an hour. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinihintay ang sagot. Sa sumunod na oras, hindi siya mapakali. Naglakad-lakad siya sa loob ng kwarto na parang isang leon sa loob ng hawla. Tiningnan niya ang kanyang ina, pagkatapos ay ang sulat at pabalik-balik. Ang bawat beep ng makina ay parang isang orasan na nagbibilang pababa tungo sa isang katotohanang hindi niya pa alam. Pagkatapos ng 58 minuto, tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. "What do you have?" Mabilis na tanong ni Rafael. "Nakuha ko na po ang impormasyon, sir," sabi ni Marco sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay profesional gaya ng dati, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan. May asawa po siyang pumanaw na at isang anak na babae. Simple lang po ang buhay nila, pero may isa po akong nakitang record. Anong record? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan. "Sir, may record po si Lina Cruz. Namatay ang nanay niya sa parehong ospital na ito. 2 taon na ang nakalipas." Huminto si Rafael sa paglalakad. "Dahil sa medical negligence. Pasensya na po, pero puno na po kami." "Sige po, salamat." Ibinaba ni Lina ang telepono kasabay ng malalim na buntong hininga. Iyon na ang panglimang karinderya na tinawagan niya ngayong umaga. Lahat ay pare-pareho ang sagot. Ang hirap maghanap ng trabaho, lalo na kapag ang huli mong pinanggalingan ay isang 5-star resort at ang dahilan ng pagkaalis mo ay isang malaking iskandalo. Ang perang natanggap niya ay unti-unti nang nauubos, pambayad sa mga bayarin at pambaon ni Ana. Ang pag-aalala ay nagsisimula nang kumapit sa kanyang puso. Isang pamilyar na bigat na matagal na niyang hindi naramdaman. Habang nag-iisip siya ng susunod na gagawin, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang unknown number. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot. Iniisip na baka isa lang itong ahente ng pautang. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na pindutin ang berdeng buton. "Hello? Is this Miss Lina Cruz?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na lalaki, formal at malinaw. "Sa sino po sila?" Kinakabahang tanong ni Lina. "My name is Marco. I am the personal assistant of Mr. Rafael Montoya." Nanigas si Lina sa kanyang kinauupuan. Ang pangalan pa lang na yon ay sapat na para pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Anong kailangan sa kanya ng lalaking nagpatalsik sa kanya sa trabaho? Ididemanda ba siya? "Gusto po sana kayong makausap ni Mr. Montoya, kung maaari." Patuloy ni Marco. Isang pribadong pag-uusap, walang ibang makakaalam. Nagsimulang umikot ang isip ni Lina. Isang patibong ba ito? Bakit daw po? Hindi ko po masasabi ang detalye sa telepono, pero tiniyak po niya sa akin na sabihing ito ay para sa ikabubuti ng lahat, lalo na ng kanyang ina. Ang mga salitang ikabubuti ng kanyang ina ang nagpabago sa lahat. Nag-aalangan man, pumayag si Lina. Nagkasundo sila na magkita sa isang maliit na coffee shop sa bayan, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga mayayaman. "Nay, sigurado po kayo dyan?" Tanong ni Ana nang magpaalam siya. "Baka kung ano pong gawin sa inyo niyan." "Kailangan kong malaman kung anong gusto niya, anak," sagot ni Lina habang inaayos ang kanyang simpleng damit. "May pakiramdam akong hindi pa tapos ang lahat." Pagdating ni Lina sa coffee shop, agad niyang nahanap si Don Rafael. Nakaupo ito sa isang sulok, malayo sa ibang mga customer. At kakaiba ang itsura niya. Wala ang mamahaling linen suit. Nakasuot lang ito ng isang simpleng itim na polo shirt at maong. Ngunit kahit sa simpleng kasuotan, bakas pa rin ang aura ng kapangyarihan. Mukha siyang agila na napadpad sa isang kulungan ng mga maya. Maingat na lumapit si Lina. Nang makita siya ni Rafael, agad itong tumayo. Isang kilos na nagpagulat sa kanya. "Miss Cruz,
Salamat sa pagdating, sabi nito. Ang boses ay mas mahinaw kaysa sa naaalala niya. Please have a seat. Umupo si Lina. Nilagay ang kanyang bag sa kanyang kandungan na parang isang panangga. Nag-order si Rafael ng kape para sa kanilang dalawa. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog ng mga kutsara at tinidor sa paligid ang maririnig sa pagitan nila. Gusto kong humingi ng tawad, basag ni Rafael sa katahimikan. Muntik ng mabilaukan si Lina. Pipo? Sa paraan ng pagtrato ko sa'yo sa resort. Mali ako? Dapat nakinig ako kaagad, sabi niya. Nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. At gusto kong magpasalamat. Iniligtas mo ang buhay ng ina ko. Ang sinseridad sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Tumangulang si Lina, hindi alam ang sasabihin. May isa akong tanong, Miss Cruz. Patuloy ni Rafael. Noong araw na yon, lahat ng ebidensya, lahat ng doktor ay nagsasabing wala na siya. Pero ikaw, bakit ka sigurado? Huminga ng malalim si Lina. Ang tanong na yon ang nagbukas sa isang sugat na akala niya ay naghilom na. Dahil po nakita ko na ang nangyari dati, sir, mahinang sabi niya. At ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa kanyang ina. Ang pagmamakaawa niya sa doktor. Ang pagsisisi na bumabagabag sa kanya sa loob ng 2 taon. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Rafael, nakikinig lang siya. At sa kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, nakita ni Lina hindi ang isang aroganteng bilyonaryo, kundi ang isang anak na nag-aalala para sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, nagpasya si Lina. Kailangan nitong malaman. May mali sa nangyari. At marahil, ang lalaking nasa harap niya, sa kabila ng kanilang pagkakaiba, ay ang tanging taong makakatulong sa kanya na alamin kung ano iyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang lumang pitaka. Kinuha niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa tissue. Inilapag niya ito sa lamesa sa pagitan ng kanilang 2 tasa ng kape. Ang maliit na takip na gawa sa puting plastik. Tumingin si Rafael sa bagay na yon, pagkatapos ay sa kanya, puno ng pagtataka. Hindi ko po alam kung ano ito, sir. Sabi ni Lina, ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng determinasyon. Pero nakita ko ito malapit sa kwarto ng mami ninyo. Hindi na nagpaalam ng maayos si Rafael. Kinuha niya ang maliit na takip mula sa lamesa, tumangulang kay Lina at nagmamadaling umalis sa coffee shop. Sa loob ng kanyang kotse, ang isip niya ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa sasakyan. Isang ebidensya, isang maliit, halos walang kwentang piraso ng plastik. Ngunit para kay Rafael, ito na ang simula ng lahat. Dinial niya ulit ang numero ni Marco. Marco, may ipapagawa ako sa'yo. Urgent. May ipapadala akong sample sa'yo through courier. Kailangan kong malaman kung anong chemical ito. I-test ninyo sa pinakamagaling na private lab na mahahanap mo. I don't care about the cost. I want the results yesterday. Hindi na niya hinintay ang kumpirmasyon. Alam niyang gagawin ni Marco ang lahat. Ang sumunod na 24 na oras ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Bumalik siya sa ospital, umupo sa parehong silya, at pinanood ang kanyang ina. Ngunit ngayon, ang paghihintay niya ay may kasama ng layunin. Hindi na siya naghihintay na magising ito. Naghihintay siya ng bala para sa kanyang baril. Kinabukasan, habang umiinom siya ng kape, isang email ang pumasok sa kanyang telepono. Ang subject, urgent, lab results. Binuksan niya ang email, isang PDF file, laboratory results. Habang binabasa niya ang ulat, naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang dugo. Ang chemical na natagpuan sa takip ay Zolaprin Forte, isang high-potency experimental sedative. Restricted ang paggamit nito at kasalukuyan pa lang nasa clinical trials. At ang pinakamahalagang detalye, wala ito sa listahan ng anumang gamot na inaprubahan para kay Doña Soledad Montoya.
Tumigas ang kanyang panga. Ang mga daliri niya ay unti-unting kumuyom sa ibabaw ng telepono. Nagsinungaling si Dr. Gomez. Hindi ito allergic reaction. Hindi ito hiling ng kanyang ina. Ito ay isang tangkang pagpatay na nagkamali. Isinara niya ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim. Ang galit ay isang apoy na nagbabadyang sumiklab, ngunit pinigilan niya ito. Ang galit ay para sa mga mahihina. Kailangan niya ng kalmadong isip. Kailangan niya ng isang plano. At sa planong yon, may isang tao siyang kailangan. Dinial niya ang numero ni Lina Cruz. "Sir?" Sagot nito, bakas ang gulat at kaba sa boses. "Lina, it's Rafael," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Tama ka. Tama ang lahat ng hinala mo." Narinig niya ang mabilis na paghinga ni Lina sa kabilang linya. "May pruweba na tayo," patuloy ni Rafael. "Pero hindi sapat ang pruweba. Kailangan nating mapaamin si Dr. Gomez. Kailangan nating malaman kung sino ang nag-utos sa kanya." Pero paano po, sir? Hindi po yun basta-basta aamin sa inyo." "Hindi sa akin," sabi ni Rafael. "Pero marahil, matatakot siya kung may ibang taong madadamay. Ang pamilya niya." Ilang sandali ng katahimikan. At pagkatapos ay ipinaliwanag ni Rafael ang plano. Isang plano na simple, ngunit mapanganib. Kinagabihan, sa isang mamahaling klinika sa Makati, naghihintay si Dr. Gomez na matapos ang kanyang huling pasyente. Nang marinig niyang bumukas ang pinto ng kanyang opisina, inakala niyang ang kanyang sekretarya na ito. "I can sign the rest tomorrow, Cynthia," sabi niya. Hindi inaalis ang tingin sa mga papeles sa kanyang lamesa. "Hindi ako si Cynthia." Napatingala si Dr. Gomez. Nakatayo sa harap ng kanyang lamesa si Don Rafael Montoya. Ang muka ay walang emosyon, na lalong nagpadagdag sa tensyon sa silid. "Di Don Rafael, anong ginagawa ninyo dito?" Nauutal na tanong ng doktor, mabilis na tumayo. Hindi sumagot si Rafael. Dahan-dahan siyang naglakad palapit at inilapag sa lamesa ang isang folder. Ang resulta mula sa laboratorio. "Zolaprin Forte," sabi ni Rafael, ang bawat salita ay parang isang patak ng yelo. "Does that name ring a bell, doctor?" Namutla si Dr. Gomez. Tiningnan niya ang papel. Pagkatapos ay si Rafael. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Talaga?" Tanong niya ni Rafael, bahagyang itinaas ang isang kilay. "Nagsinungaling ka tungkol sa gamot. Nagsinungaling ka tungkol sa sulat. Sabihin mo sa akin, Gomez, saan ka pa nagsinungaling?" "Wala akong alam," giit ng doktor. Nanginginig na ngayon ang boses. Ngumiti si Rafael. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "You know, your wife seems like a very nice woman. Kanina lang, sa mall, may nakausap siyang isang simpleng babae. Nagtanong lang naman kung kamusta na ang kalusugan ng asawa niya kasi mukha daw laging balisa. Kung ano-ano na raw ang pumapasok sa isip, baka raw may tinatagong malaking problema." Ang bawat salita ni Rafael ay tumatagos sa pagkatao ni Dr. Gomez. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. "Huwag mong idamay ang pamilya ko dito. Ikaw ang nagdamay sa kanila nung tinangka mong patayin ang nanay ko." Sigaw ni Rafael. Sa wakas ay lumabas na ang galit na kanina pa niya pinipigilan. Hinampas niya ang lamesa. "Now you tell me who ordered you to do it. Sino?" Hindi na kinaya ni Dr. Gomez. Bumagsak siya sa kanyang silya, napahagulhol na parang isang bata. Ang kanyang profesional na imahe ay tuluyang gumuho at ang naiwan ay isang taong duwag at puno ng takot. "Maawa po kayo, sir. May pamilya po ako. Hindi ko po ito kagustuhan." "Sino?" ulit ni Rafael. Tumingin si Dr. Gomez sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. "Hindi ko kagustuhan to. Inutusan lang ako." Huminga siya ng malalim. Nag-iipon ng lakas para sabihin ang pangalan na sisira sa lahat. Ni Miguel Montoya. Ang pangalang iyon ay tumama kay Rafael na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Miguel, ang kanyang pinsan.
Ang taong lumaki kasama niya. Ang taong laging nasa tabi niya. Nag-aalok ng suporta, ng simpatiya. Ang ahas sa loob ng kanilang pamilya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang tanging maririnig ay ang paghikbi ni Dr. Gomez. Hindi alam ni Rafael kung gaano siya katagal nakatayo roon, nakatitig sa kawalan. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at mapait na pakiramdam ng pagtataksil. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang pisikal na sakit. Nang sa wakas ay makagalaw siya, tumalikod siya at naglakad palabas ng klinika nang walang sinasabing anumang salita. Iniwan niya si Dr. Gomez na umiiyak sa kanyang silya. Hindi na ito mahalaga. Isa na lang siyang piyesa sa isang mas malaking laro. Nagmaneho si Rafael ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan lang sa kanyang bintana. Mga makukulay na guhit na walang kahulugan. Ang isip niya ay paulit-ulit na binabalikan ng lahat. Ang bawat pagtapik ni Miguel sa kanyang balikat. Ang bawat salita ng pag-aalala. Ang bawat alok ng tulong. Lahat ay isang kasinungalingan. Isang perpektong pag-arte. Habang nagmamaneho, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang imahe ni Lina Cruz, isang estranghero na mas nagpakita pa ng katapatan kaysa sa sarili niyang kadugo. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero nito. "Lina," sabi niya pagkasagot nito. "Napaamin ko na siya." "Sino po, sir?" tanong ni Lina. Bakas ang kaba sa boses. Huminga ng malalim si Rafael bago sabihin ang pangalan. "Si Miguel, ang pinsan ko." Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. "Diyos ko po," bulong ni Lina. "Kailangan ko ng tulong mo, Lina," sabi ni Rafael, at nagulat siya sa sarili niyang boses. Ang isang Don Rafael Montoya humihingi ng tulong sa isang babaeng mula sa kusina. May salita tayo ng isang duwag na doktor, pero sa korte, hindi sapat yon laban sa isang Montoya. Kailangan natin ng isang matibay na ebidensya, isang bagay na hindi niya maitatanggi. Kinabukasan, sa hapagkainan ng pamilya Montoya, ang tensyon ay maaaring hiwain ng kutsilyo. Pilit nang ngumingiti si Rafael habang pinapanood niya si Miguel na nakikipag-usap sa ibang mga kamag-anak. Bawat galaw nito, bawat tawa, ay parang lason sa paningin ni Rafael. Kailangan niyang magpanggap na normal ang lahat. Hindi niya maaring ipahalata na alam na. Ano niya? "Kamusta na si Tia, Rafael?" tanong ni Miguel nang maupo ito sa tabi niya. "Wala pa ring pagbabago," sagot ni Rafael. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "By the way, Miguel, I have something for you." May kinuha si Rafael mula sa kanyang bulsa. Isang eleganteng kahon. Binuksan niya ito at ipinakita ang isang mamahaling pluma na may nakaukit na MM. "Para sa lahat ng tulong mo," sabi ni Rafael. Nagningning ang mga mata ni Miguel. "Salamat. Pinsan, hindi mo naman kailangang mag-abala." "You deserve it," sabi ni Rafael. Kinuha ni Miguel ang pluma at isinuksok sa bulsa ng kanyang coat. Ang hindi niya alam, ang plumang yon ay hindi lang basta isang regalo. Ito ay isang bitag. Sa loob nito ay isang maliit na recording device na kayang kunin ang bawat salitang sasabihin niya. Sa kabilang banda, si Lina ay may sariling misyon. Sa tulong ng isang kaibigan na nurse sa ospital, pinag-aralan nila ang schedule ng pag-deliver ng mga gamot. Pinlano nila ang bawat hakbang. Kailangan nilang patunayan kung paano na ipasok ang Zolaprin Forte sa kwarto ni Doña Soledad nang hindi napapansin. Ilang araw ang lumipas. Walang nangyari. Nagsisimula ng mainip si Rafael. Bawat araw na lumilipas na hindi pa rin nagigising ang kanyang ina ay isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Hanggang isang gabi, habang binabantayan niya ang kanyang ina, biglang tumunog ang isang espesyal na app sa kanyang telepono. Isang alerto. Ang recording device sa pluma ni Miguel ay na-activate. Mabilis niyang isinaksak ang kanyang earphones.
Narinig niya ang boses ni Miguel, mahina at apurado. Halatang may kausap ito sa telepono. Hindi pa ba tapos ang transaksyon? Sabi ni Miguel sa kausap nito. Bilisan ninyo. I need the funds transferred bago pa magkaroon ng milagro. Isang maikling katahimikan. Anong ibig mong sabihin na signs of improvement? Biglang tumaas ang boses ni Miguel, puno ng pagkataranta. Malapit na siyang magising. Kailangan na nating tapusin ang dapat tapusin bago pa mahuli ang lahat. Napatigil sa paghinga si Rafael. Ang mga salitang yon. Isang pag-amin. Hawak na niya. Hawak na niya ang ahas sa buntot. Mag-ingat ka. Alam na niya na. Iyon ang laman ng text message na natanggap ni Lina mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ngunit hindi na niya kailangang hulaan kung kanino ito galing. Alam niyang kay Don Rafael. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Alam na ni Miguel. Paano? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay kailangan niyang makaalis. Ngayon na. Ana, anak, mag-impake ka. Sigaw niya sa kanyang anak na nasa kabilang kwarto, gumagawa ng takdang aralin. Po, bakit ne? Saan po tayo pupunta? Naguguluhang tanong ni Ana habang lumalabas ng silid. Basta, pilisan mo na anak, magdala ka lang ng ilang damit. Sagot ni Lina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mabilis na inilalagay ang sarili nilang damit sa isang lumang bag. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan nilang umalis sa bahay na yon. Hindi na sila ligtas. Habang nagmamadali siyang isinasara ang kanilang mga bintana, napansin niya ang isang itim at makintab na sasakyan na nakaparada sa kanto ng kanilang kalye. Madilim sa loob, walang makita, ngunit ramdam niya. May nagmamasid sa kanila. Lalo siyang nataranta. Ana, bilis! Nang handa na silang umalis, dala ang kanilang mga bag, biglang may kumatok ng malakas sa kanilang pintuan. Hindi ito isang ordinaryong katok. Ito ay malakas, may awtoridad, at nagpapatigil ng hininga. Nagkatinginan si Lina at si Ana. Parehong nanlalaki ang mga mata. Sino yan? Mahinang tanong ni Lina. Police! Open up! Sigaw ng isang boses mula sa labas. Nabitawan ni Lina ang hawak niyang bag. Police? Bakit? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at binuksan ito. 2 pulis na nakauniporme ang tumambad sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Kayo po ba si Miss Lina Cruz? Tanong ng isa. Oo po. Bakit po? May reklamo po ng extortion laban sa inyo. Sabi ng pulis habang ipinapakita sa kanya ang isang warrant of arrest. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto. Extortion? Paulit-ulit na sabi ni Lina, hindi makapaniwala. Sino po ang nagrereklamo? Wala po akong ginagawang masama. Ang pamilya Montoya po ang nagreklamo. Sagot ng pulis. Mayroon din po kaming ebidensya. Ipinakita ng pulis ang isa pang papel, isang bank statement, nakapangalan sa kanya. At sa statement na yon, may isang deposito na ginawa kahapon. Isang malaking halaga, 500,000 piso. Hindi akin yan. Pagtanggi ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Hindi ko alam kung saan galing yan. Sa presinto na po kayo magpaliwanag, sabi ng pulis. At sa pagkakataong ito, marahan ngunit may diin siyang hinawakan sa braso. Nay! Umiiyak na sigaw ni Ana. Niyayakap ang kanyang ina. Ana, anak, huwag kang mag-alala. Sabi ni Lina, pinipilit na maging matatag para sa kanyang anak. Kahit na ang sarili niyang mundo ay gumuho na. Walang kasalanan si nanay. Maaayos din to. Habang inilalabas siya ng mga pulis mula sa kanilang bahay, ang kanyang mga kapitbahay ay nagsilabasan na, nagbubulungan, nakatingin sa kanya na para siyang isang kriminal. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya.
Nang papasakay na siya sa police car, napatingin siya sa kanto kung saan nakaparada ang itim na sasakyan kanina. Bumukas ang bintana sa likod. At sa loob, nakita niya si Miguel Montoya. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, "Tapos ka na." Siya ang nagplano ng lahat. Ang pera sa bangko, ang reklamo, ang bitag ay perpektong isinara. Sa presinto, dinala siya sa isang maliit na interrogation room. Malamig, walang laman. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang takot. Pagkatapos ng halos 1 oras na paghihintay, isang pulis ang pumasok. "Sumuko ka na, Lina," sabi ng pulis. Umupo sa tapat niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Wala ka ng laban dito." Umiling si Lina. "Hindi po ako susuko. Wala po akong kasalanan. Si Don Rafael, tutulungan niya ako." Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ng pulis. "Si Don Rafael? Iha, baka hindi mo alam," sabi ng pulis habang inilalapag ang isang folder sa lamesa. "Si Don Rafael Montoya mismo ang nag-utos na imbestigahan ka." Ang boardroom ng Montoya Corp ay parang isang arena ng mga gladyador. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay napapalibutan ng mga pinakamakapangyarihang miyembro ng board. Lahat sila ay nakasuot ng itim, na para bang sila ay nasa isang burol. At sa isang paraan, totoo iyon. Maaaring ito na ang burol ng karera ni Don Rafael Montoya. Sa unahan, tumatayo si Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kalungkutan at pag-aalala. "My dear colleagues, it is with a heavy heart that I called for this emergency meeting." Simula niya. "As you all know, my cousin, our beloved CEO, Rafael, has been going through a very difficult time. Ang biglaang pagkamatay at muling pagkabuhay ng aking tiya Soledad ay nagdulot sa kanya ng matinding stress." Ipinakita ni Miguel sa malaking screen ang isang kopya ng bank statement ni Lina Cruz. And in his vulnerable state, he has fallen victim to a professional extortionist, isang babaeng nagngangalang Lina Cruz. Binigyan niya ito ng daan-daang libong piso, naniwala sa mga kasinungalingan nito, at inilagay sa panganib ang reputasyon ng ating kumpanya. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Dahil dito, patuloy ni Miguel, ang kanyang boses ay nagiging mas matatag. "I am proposing, for the good of the company, that we temporarily suspend Don Rafael Montoya from his duties as CEO, pending a full investigation into his mental and emotional fitness." Katahimikan. Ang panukala ay nakalatag na. Isang kudeta na binalot sa kunwari pag-aalala. At sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto sa likod ng boardroom. Pumasok si Don Rafael Montoya. Mag-isa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa kanyang upuan sa unahan, hindi pinapansin ang mga gulat na tingin ng lahat. "Rafael, what are you doing here? You should be resting," sabi ni Miguel. Hindi maitago ang pagkagulat sa kanyang boses. Umupo si Rafael sa kanyang silya. Hindi niya tiningnan si Miguel. Sa halip, tiningnan niya ang bawat miyembro ng board. "I have heard your proposal, Miguel," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "At pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala." May bahid ng sarkasmo sa kanyang huling salita. "Bago kayo magdesisyon," patuloy niya, "mayroon lang akong isang bagay na gusto kong iparinig sa inyong lahat." Kinuha niya ang kanyang telepono at ikinonekta ito sa sound system ng boardroom. Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos, malapit na siyang magising. Kailangan na nating tapusin ang dapat tapusin bago pa mahuli ang lahat. Ang boses ni Miguel, nanginginig at puno ng pagkataranta. Malinaw na malinaw. Lahat ng mata ay napunta kay Miguel, na ngayon ay namumutla na parang isang multo. "Ano to? This is fake. Gawa-gawa lang yan.
Sigaw ni Miguel, ngunit ang kanyang pagtanggi ay walang bigat. Gawa-gawa? Tanong ni Rafael. Habang itinatype ang isang bagay sa kanyang laptop, biglang lumitaw sa malaking screen ang isang bagong imahe, isang kopya ng bank transfer, mula sa isang offshore account na pag-aari ni Miguel, patungo sa personal na account ni Dr. Alberto Gomez. Ang halaga, 5 milyong piso. Ito rin ba gawa-gawa lang, pinsan? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ang bayad mo kay Dr. Gomez para tangkain na patay ng sarili mong tiyahin para lang makuha mo ang posisyon ko. Gumuho ang mundo ni Miguel. Wala na siyang masabi. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa harap niya. Security! Mahinahon na utos ni Rafael. 2 malalaking gwardiya ang pumasok sa silid at tumayo sa magkabilang gilid ni Miguel. Get this traitor out of my sight! Utos ni Rafael. Habang kinakaladkad si Miguel palabas, nagpupumiglas ito at sumisigaw. Hindi pa tayo tapos, Rafael. Hindi pa. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa boardroom. Lahat ng miyembro ng board ay nakatingin kay Rafael. Ang kanilang mga muka ay pinaghalong takot, respeto, at hiya. Sa isang iglap, naibalik ni Rafael ang kanyang kapangyarihan. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa tuktok ng kanyang imperyo, walang saya siyang naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay isang nakakapagod na bigat. At sa gitna ng lahat ng iyon, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa ospital. Ang personal na nurse ng kanyang ina. Kinakabahang sinagot niya ito. Hello? Sir, si Nurse Angela po ito. Narinig niya ang pagmamadali at pananabik sa boses ng nurse, isang bagay na hindi niya pa narinig dati. Sir, gising na po ang mommy ninyo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Rafael. Iniwan niya ang boardroom ng walang paalam. Ang mga miyembro ng board ay naiwang nakatulala. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay ang makarating sa ospital. Ang kanyang pagmamaneho ay mabilis ngunit maingat. Bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang personal na kaaway. Ang kanyang isip ay blangko. Hindi niya alam kung ano ang aasahan, ano ang sasabihin niya, paano niya haharapin ang ina na muntik na niyang ilibing ng buhay. Pagdating niya sa private suite, nakatayo sa labas ng pinto si Nurse Angela. Nakangiti. Hinihintay ka na po niya, sir. Huminga ng malalim si Rafael bago buksan ang pinto. Nakaupo si Doña Soledad sa kama, nakasandal sa mga unan. Mas payat siya, mas mukhang marupok, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, matalas at nakatutok sa kanya. Walang nagsalita. Naglakad si Rafael palapit sa kama at umupo sa silyang madalas niyang pag-upuan sa loob ng mga nakaraang linggo. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga matang yun nagising. Rafael, sabi ni Doña Soledad. Ang kanyang boses ay mahina, bahagyang paos, ngunit ito pa rin ang boses ng kanyang ina. Mami! Sagot lang ni Rafael. Hindi niya alam kung ano ang idudugtong. Sorry? Sorry dahil inakala kong patay ka na? Sorry dahil ang inisip ko lang ay ang seremonya? Tinitigan siya ng kanyang ina na para bang binabasa nito ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Narinig ko ang lahat, mahinang sabi ni Doña Soledad. Si Miguel, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. Hindi luha ng galit, kundi luha ng kalungkutan. Huwag na ninyo siyang isipin, Mami. Tapos na ang lahat, sabi ni Rafael. At sa isang kilos na hindi niya inaasahan mula sa sarili, kinuha niya ang kamay ng kanyang ina. Mainit ito, ngunit nanginginig. Ilang sandali silang nanatili sa ganoong posisyon sa isang katahimikan na hindi na nakakabingi, kundi puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Pagkatapos, nagsalita muli si Doña Soledad. Ang kanyang unang tanong ay hindi tungkol sa kumpanya, hindi tungkol sa pera, hindi tungkol kay Miguel.
Nasaan? Nasaan ang babaeng nagligtas sa akin? Natigilan si Rafael. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa gitna ng pagtataksil at panganib, ang unang hinanap ng kanyang ina ay si Lina. Kailangan ko siyang makita, Rafael. Kailangan kong magpasalamat. Tumango si Rafael. Gagawin ko, Mami. Alam niya kung nasaan si Lina. Pagkatapos niyang ibigay ang ebidensya sa kanyang mga abogado kaninang umaga, agad silang kumilos para mapawalang bisa ang mga pekeng kaso. Nagpaalam siya sa kanyang ina at nagmamadaling umalis. Nagmaneho siya papunta sa presinto kung saan ikinulong si Lina. Nang dumating siya, sakto. Nakita niya si Lina nakalalabas lang ng gusali. Mukha itong pagod, magulo ang buhok, at yakap-yakap ang sarili na para bang nilalamig. Nang makita siya, ang unang reaksyon sa mukha ni Lina ay takot. Itinigil ni Rafael ang kanyang kotse sa harap nito. Bumaba siya. Nagkatitigan sila sa gitna ng maingay na kalye. Ang bilyonaryo at ang kusinera. Ang dalawang mundo na pinagtagpo ng isang hindi inaasahang pangyayari. Akala ni Lina ay kung ano ang sasabihin ni Rafael. Marahil ay isang formal na pasasalamat o marahil ay isang alok ng pera bilang kabayaran. Ngunit hindi. Ang tanging sinabi ni Rafael ay, "I'm sorry, Lina, for everything." Ang mga salitang iyon, puno ng sinseridad at pagsisisi, ang bumasag sa lahat ng pader sa pagitan nila. Napayuko si Lina at doon na siya nagsimulang umiyak. Hindi dahil sa takot o lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Hinintay ni Rafael na tumahan siya. Nang medyo kumalma na si Lina, may kinuha si Rafael mula sa kanyang kotse. Isang malaking, nakarolyong papel. Isang blueprint. Inilatag niya ito sa ibabaw ng hood ng kanyang kotse. "I'm starting a foundation," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay mahinahon. "Para sa mga matatanda na walang kakayahang magpagamot. Para sa mga taong madalas nakakalimutan ng lipunan." Tumingin si Lina sa blueprint. Isang malaking gusali. Isang modernong pasilidad. "Gusto kong ipangalan ito sa nanay ko," sabi ni Rafael, "at sa nanay mo." Napatingala si Lina, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "The Soledad Cruz Center for the Elderly," sabi ni Rafael. Tumingin siya kay Lina, hindi bilang isang amo na nakatingin sa isang empleyado, kundi bilang isang taong nakikiusap. "And I need someone to run it." Hindi bilang empleyado, kundi bilang partner. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating bakanteng lote sa labas ng syudad ay isa na ngayong lugar na puno ng buhay at pag-asa. Dito nakatayo ang Soledad Cruz Center for the Elderly, isang modernong gusali na napapalibutan ng isang magandang hardin. Hindi ito mukhang isang institusyon, mukha itong isang tahanan. Sa araw ng inaugurasyon, daan-daang tao ang dumalo. Mga politiko, mga business partner ng Montoya Corp, mga miyembro ng media, at ang mga unang residente ng center. Sa entablado, nakatayo si Lina Cruz. Hindi na siya ang babaeng mula sa kusina na laging nakayuko at takot magsalita. Ang suot niya ay isang simpleng bestida, ngunit mayroon siyang aura ng kumpiyansa at kapayapaan. Bilang direktor ng center, siya ang napiling magbigay ng pambungad na pananalita. "Magandang umaga po sa inyong lahat." Simula ni Gia, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa sound system. "Marami po sa inyo ang nagtatanong, sino po ba si Cruz? Bakit isinunod sa pangalan niya ang isang gusaling ipinangalan din sa isang Montoya?" Ngumiti siya. "Ang nanay ko po, si Elena Cruz, ay isang simpleng labandera. Pinalaki niya ako ng mag-isa sa pamamagitan ng kanyang mga kalyo sa kamay. Wala po siyang iniwang pera o ari-arian. Ang tanging ipinamana niya sa akin ay isang bagay na hindi nabibili ng salapi, ang kakayahang makinig." Tumingin siya sa direksyon kung saan nakaupo ang kanyang mga espesyal na panauhin. Itinuro niya sa akin na makinig,
Hindi lang sa mga salita, kundi sa mga bagay na hindi sinasabi. Sa tibok ng puso, sa katahimikan, sa isang hininga. At dahil sa aral na yon, isang buhay ang nailigtas. At hindi lang po isang buhay, kundi maraming buhay ang nabago. Ang kanyang mga mata ay napunta sa unang hilera. Nandoon si Don Rafael Montoya, nakaupo sa tabi ng kanyang ina, si Doña Soledad, na nasa isang wheelchair na ngayon ngunit may ngiti sa mga labi. Sa tabi niya ay ang anak ni Lina na si Ana, na puno ng pagmamalaki habang pinapanood ang kanyang ina. Ang center na ito, pagtatapos ni Lina, ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa kung gaano tayo kahusay makinig sa isa't isa. Maraming salamat po. Isang masigabong palakpakan ang sumunod. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan ni Doña Soledad si Lina. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Salamat, Lina, sabi ni Doña Soledad. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon, ma'am, sagot ni Lina. Nakangiti. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Rafael. Hindi na siya ang malamig at aroganteng CEO. Ang mga pangyayari sa mga nakaraang buwan ay nagturo sa kanya ng isang aral na hindi niya kailanman natutunan sa Harvard. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Lina. Walang salitang binigkas. Isang simpleng tango lang mula kay Rafael at isang matamis na ngiti mula kay Lina. Isang pag-unawa na mas malalim pa sa anumang salita. Maya-maya, nilapitan niya ang kanyang ina. Mami, gusto niyo po bang mamasyal sa hardin? Oo, anak, gustong-gusto ko, sagot ng matanda. Dahan-dahang itinulak ni Rafael ang wheelchair ng kanyang ina sa mga landas na napapalibutan ng mga bulaklak. Alam mo, Rafael, sabi ni Doña Soledad, habang pinapanood ang mga matatandang residente na masayang nag-uusap sa mga bench. Sa buong buhay ko, ang inisip ko lang ay ang pagpapalago ng ating kumpanya, ng ating legasya. Tumingin siya sa kanyang anak. Pero ngayon ko lang napagtanto, ang mga gusaling ito na ipinapatayo mo, ang mga kumpanyang binibili mo, lahat yan ay guguho sa paglipas ng panahon. Itinuro niya ang mga taong nakangiti sa paligid nila. Pero itong ginawa mo dito, ito ang tunay na legasya. Ito ang mananatili. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Don Rafael Montoya. Isang ngiti na totoo, isang ngiti na payapa, isang ngiti na nagmumula sa puso. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina habang nagpapatuloy sila sa paglalakad sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Magkasama, nakikinig sa tahimik na tunog ng bagong simula.